Biblia, kahit po gaano karami ang iyong makakasama sa buhay, kung hindi po kayo, kung wala po kayong basbas, ibig sabihin po hindi po kayo matatawag na mag-asawa. Dahil kami po ay hindi po nabasbasan, hindi po kami kasal. Kaya po, isip ko, boyfriend lang po ang tawag ko sa aking kasama. Pero, mahal po siya. Kaya po, nagpapasalamat po sa Diyos kahit mahirap ang buhay. Masaya naman po kahit hindi kami ganong hindi po mahirap ang buhay. Kahit sabi mo medyo tapos masaya po. Basta ang pamilya ko lagi na kay Lord. Ako, doon nga po kahapon sa binasa yung binasa ko doon na 2 Corinthians 5:12-15, nangyari po yun sa akin nung Friday ng hapon. Mayroon po akong kumari doon sa amin. Tinatawag ako na tagay. Sabi nung isa, wag na yan, ano na yan, iba na relihiyon yan, bunagi na yan. Sabi ko, nasaktan naman ako kawad. Sabi ko, anong bunagin, relihiyon? Ano sabi ko yun? Tapos sabi ko, umupo ako sa harap nila, pero tumatagay sila. Tinatagay ako, sabi ko, salamat. Sabi niya kasi iba relihiyon mo. Sabi ko, hindi relihiyon ang tawag doon, relasyon. Yun ang pinagtitiginan ko sa kanila na wala kaming relihiyon, kundi relasyon sa Diyos, na malaman mo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa ating lahat. Para po sa lahat, para hindi kayo nagtatanggal ng buko habang nakikinig. Kasi sa inyo, karamihan na nakasama siya, nauunawaan yung sinasabi niya at saka pero para i-balance po natin, sabi nga ni Sister Lynn, hindi naman lahat ay nakasama. So yung saya ng iba, hindi maintindihan ng iba, pero may mensahe po akong nais na ibahagi para sa pamilya noon. Ang binabanggit po ni Sister Vicky ay kumbaga nakasumpong siya sa Panginoong Diyos at sa biyaya ito na nangyari sa kanya ay yun nga, nakita niya na siya ay mayroong naging asawa noong una at nagkaanak siya ng 2 bago niya makita yung kanyang boyfriend. Ito pong mga binabanggit niyang ito ay nakita niya na sa hirap ng buhay, walang trabaho yung boyfriend niya ito, puro inuman, at maging siya ay kasama rin sa mga kakumari, sa grupong yan, na wala talagang direksyon. So, pagsamasamahin po yung mga kwento niya, natutuwa siya kung paano gumalaw ang Diyos sa kanya. Pinakamasarap po nito ay maging ang kanyang kasama-sama sa buhay ay nakatagpo na ng grasya, biyaya, pagpapala, blessing. At kung titignan mo nga naman po, ay pwede mo nang hindi iayos ang buhay mo. Dahil may blessing na eh. Karamihan na, maayos na ang buhay mo, wala ka naman blessing. So, ang nagiging basihan natin ay yung meron kang makakain araw-araw.
kahit nalasing pa, basta't may nakakain, hindi problema yung sugal dito, sugal dyan, inuman dito, kahit babaeng grupo, inuman, walang problema, basta't may nakakain pa bukas. Di po ba? Ganyan ang nagiging pananaw. Subalit nang dumating siya sa ating church, nakita niya ang kaibahan. At dahil po dito, oo, andyan, may trabaho kanyang asawa, oo, nagiging masaya ang mga pag-uusap, mga masasaya tayo, pero sa kabila po noon, nagdurugo daw ang kanyang puso. Sapagkat dahil may salita ng Diyos na tayo ay nadidinig dito, meron siya sariling kopya ng kanyang Biblia, maging sa sarili niya na oras ay nakapagbabasa siya at nakikita niya na hindi tama. Kahit may blessing, nahihiya siya, naghihirap ang loob niya sapagkat yung buhay niya ay hindi karapat-dapat kahit may blessing. Sapagkat sila'y nagsasama, may anak sila, hindi sila ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Nakikita ko ninyo? At sabi ko nga sa kanya, alam mo, hindi ko ikukumpara ang church na meron tayo sa ibang church. Pero nagiging iba ang nagiging bunga natin dahil tayo ay nasama sa ganitong klaseng church. Ikaw mismo naghihirap ang loob mo kasi hindi maayos ang buhay. Oo, maraming blessing. May nakakain, may pagkain ng mga bata, may pang-enroll, pero nagdurugo ang puso mo. Iyan po ang nagaganap dito sa atin. Kahapon, nagkaroon tayo ng magandang pagkikita-kita, hindi man nakasama yung iba, pero ang naging tema po ay team building. Sa Tagalog, may pananagutan ka sa kapwa. Yan po ang nabuo. Kung hindi man nakasama, hindi ibig sabihin wala kang pananagutan. Unang-unang pananagutan, dahil nga nabuo doon, ay, ano ba yung una? May mga panggulo, kahit po ako kasama sa nanggugulo, dapat ako yung pastor na hindi po dahil ang aking iniisip kasayahan, kaguluhan, nandadaya po, ganito ganyan, pati kami narin lang. Dahil yung sa mga butas ba yun? Yung galon na pupunuin ng t-shirt, magaling yung ginawa ni Sir. Sinalong niya yung kanyang t-shirt at saka binuhos niya. Aba, talagang kami po ang nananalo na. Subalit nung makita ko bigla, itong katabi namin, anong kulay ito, yellow, na sama-sama na sila nag-anunan. Aba, ang ginawa ko, hinulog ko sa swimming pool yun. Puno kami. Panalo na kami, natalo pa. Panalo po kami. Talagang nasa amin yung grupo na talagang iba eh. Grupo 24 eh. Mga yamado talaga eh. Pero kahit nanggugulo, minsan po yung sasaluhin yung ganyan. O babagsak na. Ginanong ko yung mga babagsak. Yung lumapatingin siya, natakot siya. Nanggugulo po ako talaga. Kahit leader, ang sa akin lang, ay yung bang maglikha ng katuwaan, pero ang tema po talaga ay may pananagutan sa bawat isa. Nakita namin kahit yung sa naglalakad na ganyan, igigit na namin yung mga bata dahil natuto kami nung una na kapit-kapit, iikot na ganyan, kapit-kapit. Kami rin ang nananalo. Pagdating sa malapit na, biglang naputol, nakita namin ang diferensya. Yung mga bata kasi magkakatabi. So, ang gagawin natin ngayon, di ba, Belay? Ang gagawin natin ay iipitin natin, tutulungan natin ang mga bata. Meron din kami unity nakikita. Kahit akalagit na nung puno ng tawanan at isa po ako gumagawa ng katatawanan.
Kung magkakahusgahan na, ako pa mapupunta sa impyerno. Pero ang dulo po nito, nung dumating pa sa panalanginan, 3 kulay, tigda-3, at yung 3 kulay na yun, bawat isa ay 3, nakita ko ang batang ito, at sino yung kagrupo niya. Mga bata rin po sila. Hindi sila makapagsimula sapagkat hindi. Pero dahil ang Espiritu po ng Diyos ay nandun sa team of unity, may pananagutan sa bawat isa. Nakakatuwa po. At kung ako'y natutuwa, lalong natutuwa ang Diyos na naging partisipasyon kahit ng mga bata para itanghal. Para nakikita mo na ang Luzon, 3, Visayas, Mindanao, nag-ugnay-ugnay. Walang ibang itataas. Hindi kaya ang China, hindi kaya ang ganito. Pero dahil siya ay nagtitiwala sa Diyos, ang Diyos ang nag-unite sa kanila. Ito po yung nagaganap sa ating church. Kaya ang sabi ko kay Sister Vicky, alam mo, ako, pastor, pero alam mo, ang dami-dami ko nang nalalaman sa Biblia, ang dami-dami ko nang pwedeng ako'y maipubliko ang sarili ko na ako'y banal na banal. Pero ako,